of your respondents, which is the security guards. Pero asan? Paano nyo ito malalaman? Anong edad ng respondent ninyo kung ang sasagutan nila wala namang for demographic profile? Diba? Paano mo malalaman na ilang respondents na ang edad 28 to 30 years old, for example? Wala naman, nandito. Ilan ang babae na security na kinuha nyo as respondent? Diba? Tapos, yun nga. Sabi ninyo, you want to know the level of effectiveness in terms of training and skills. So, ano yung security measures na ini-implement related to training and skills? Diba? Then, sinabi ninyo, these commercial establishments in Cavite. Ilang area yung i-cover natin? 4? 13. Na lang. Wala na. Oh, 8. So, sa 8 lugar na yan, ilang business establishment ang kukunin ninyo? Kasi sa Kawit pa lang, kanina pagdaan ko, naku, Diyos ko, ang dami. Dahil ang dami palang tao doon. Di ba? And halos lahat doon, lalo na doon sa malapit sa, anong tawag yun, yung EPSA ba? Ay, ano ba yung industrial area? Di ba? Ang dami security doon, be. Di ba? Sobrang dami. So, di mo, napaisip ako, oh my God, sa dami na, yun, 13, Amadeo, Rosario, Kawit, Inda. Matatapos nyo kaya yan hanggang kailan? Ano na to? Hanggang next sem pa ito, or hanggang next sem ba to? Next sem. Siguro naman makover. Kaya nga, matanong ko lang, ilang business establishment? As soon as kahit isa lang po per city po. Commercial establishment po. Tanong mo siya. Kahit isang lang po sir. Commercial establishment po bawat lugar po sir. Isang establishment lang? Papakinggan muna natin yung So, yun lang kasi yung yung focus dito. din natin focus. So, yun yung ko is, 'di ba? Alamin niyo muna ano yung iba't ibang security measures implemented before we want to know the effectiveness. Kasi wala akong makita ano yung iba't ibang security measures implemented. Di ba? Wala dito. And dito din sa binasa ko, nahapyawan ko na kasi itong binasa nung sinubmit ni Sir Bong sa GC namin. Sabi ko, bakit walang security measures implemented? Diba? Kasi yun yung focus ng study natin eh. You want to know the effectiveness, okay? Yun lang ako, Sir Willie. Thank you, Ma'am Sumante, Dr. Fermin. Sa title niya naman, okay naman. Okay. So, dapat siguro magbibigay tayo ng specific na lugar na dapat merong merong qualification or justification. Halimbawa, dito sa 13 Martires, ano ba yung pinakasikat na commercial establishment dito? Huwag natin i-limit lang sa, like for example, 7-Eleven, Alphamart. Kasi kung titignan natin, hindi naman, although pinupuntahan din naman ng mga tao yan, yung talagang merong established na company security guard. Kasi we have 3 types of security guard eh. The government security guard force, we have the private security, and yung company security guard.
So siguro ililimit natin doon sa doon sa mga, it's either doon sa private security or doon sa company security. So among those area, ano ang sa palagay ninyo na medyo talagang na yung lugar na masyadong dinodumo? Sa akin po sir, SM Martinez po, SM President po, tsaka Water. Kasi kung titignan nyo, ang magiging possible respondent ko dyan, yun want to measure the effectiveness of the security measures. Actually, ang magiging, sino ang respondent ninyo? Security guards po sir. Yun. Hindi pwede na maging security guard kasi bakit kamo? Kapag ka nagbigay kayo sa kanila ng survey question, ang ilalagay nila diyan puro effective. Walang maglalagay diyan sa palagay nyo, halimbawa kung kayo yung security guard, maglalagay ba kayo ng number 1 diyan? Madidipit naman yung pinaka-purpose nyo. Kapag ka nadipit yun, babalik na naman ulit tayo sa susunod. So ang magiging possible respondent ko dyan ay nandiyan na rin mismo sa nasa objectives of your study na rin, dahil nung binabasa namin itong SOP ninyo, hindi siya masyadong nag-a-align doon sa objectives of your study. Para ma-resolve natin yung concern na yun, yung nasa objectives of your study, i-align lang natin, yun na rin yung magiging statement of the problem ninyo. Yun nga lang, we need to determine what is the assessment of the customer, employees, or business owners in the security measures in terms of the following. Actually, doon sa statement of the problem number 2 ninyo, may makukuha na kayo dyan na other security measures, pero hindi lahat. Bakit? Kasi yung 2.5 at saka yung sa 2.2 or magkakadikit na yun magkakaugnay na yun So, halimbawa, dito sa objectives of your study, to identify the demographic profile of the security guards in terms of the following. So, part na yun ng statement of the problem number 1 ninyo. Tapos, nagtanong kayo dito to the objectives of your study to determine how customers or employees and business owner perceive the effectiveness of the security measures in the place. So, yun na rin ang lalaro na magiging statement of the problem number 2 ninyo. O yung statement of the problem number 3, kukunin yun doon sa objectives of your study number 2, na what are the challenges encountered by the respondents in the implementation of the security measures in the above mentioned variables. So, ang magme-measure nun, hindi security guard, kundi yung siguro kung pagbabanggain nyo, hindi siguro security guard, kasi may mga concern security mga security supervisor. Kasi yung security supervisor, chine-check niya rin kung talaga nakakapag-comply yung security guard. Pero kung ang gagawin yung respondent diyan ay yung security guard, hindi siya magsasabi ng number 1. Ang lagi niya isusulat kasi nakataya yung kanyang diyan. Marirelieve siya. Yun na lang ang pag-asa niya. Ay, hindi pala maganda servisyo nito. Ilipat na lang natin ito. Tama ba? So, dapat ang magme-measure dyan yung mga security managers. Kasi sa mga mall, merong talagang, halimbawa dito sa SM, meron talagang meron tayong customer relation service. Doon sa customer relation service na yun, doon nagpupunta yung mga customer natin na medyo may problema doon sa mga product. Then, bawat establishment may kanya-kanyang manager. Halimbawa, pumunta kayo ng Bonchon o kaya ng Max. So, although may mga kanya-kanyang security yan,
Kaya lang parang meron din silang meron din silang organizational structure when it comes to the security. So pagka medyo malakihan, di doon sila yung concern nila doon sa ano. So dito sa objectives, nandito na rin mga kasama. Nandito na rin ang inyong statement of the problem Ina-align lang natin tapos ina-identify lang natin kung ano yung pinaka-independent variables ninyo. Then the respondent, hindi security guard. Pero kung inline sa security, dapat yung kanilang security supervisor. Pwede yan maging 3 group of of respondent, yung sa manager, ay doon sa overall na sa customer relation. Tapos yung sa mga client o kaya mismo yung mga namimili doon. Yan ang mga possible. Kaya lang baka mapagkamala naman kayo na nag-o-offer ng credit card, yung card sir, o meron po ba kayo ID lang. Baka mapagkamala naman kayo dyan. So, yun ang actually yung madali na yun Hindi nyo naman kailangan pumunta mismo ng SM para makuha itong mga ng mga namimili doon dahil may mga kakilala naman kayo Chuck na So pero yung talagang dapat yung puntahan doon yung mga concerned na business establishment cover. So dapat may qualification, hindi pwede na nagbabantay lang ng Angel's Burger, yun agad ang kinuha nyo sige, tama ba? So dapat, doon sa definition of term nyo, dapat i-define nyo rin kung ano yung commercial establishment doon. Kung ano yung pinaka-qualification niya, hindi yung nagbantay lang siya dyan sa labas ng eskwela, commercial, so, madidipit ang purpose natin. So, yun lang po, sir. So, tignan nyo yung yung objective. Nandun na rin. Nandiyan na rin halos lahat ng nyo. Statement of the problem. Thank you, Dr. Permel. So, guys, yung pinakang lang natin is, since, as stated by Ma'am Samante and Dr. Permel, ang pinakang kailangan lang natin ayusin is in terms of identifying and selecting the respondents of the study. Since the title is okay, it looks good to me, and then the statement of the problem is supposed to be your objective of the study. Kasi kung susundin natin yung existing statement of the problem nyo talaga, ay wag na ito. Ang gagawin natin, ito, yung objectives of the study nyo. Kaso, gagawin lang itong interrogative. Let's say, for instance, to identify the demographic profile of the security guard, so it must be, what is the demographic profile of the security guards in terms of the And then, to determine the several challenges, pwede natin sabihin na what are the challenges faced by the security guard in implementing security protocols. Ganun ang mangyayari. It's more on interrogative type. Ang pinakang tatanggalin nyo na lang dito is, tanggalin na natin sa itong number 5 object. Hindi naman siya... Ito namang to determine the significant relationship between relationship with effectiveness of security guard measures implemented according to demographic profile. I believe this is it looks okay. Pero ang dapat kasing pagsamasamahin na natin 1, 2, 3. Pwede na yan mapalabas ng statistics. Pwede na itong makita yung relationship when it comes to challenges, when it comes to effectiveness, pwede na yung makita. Pero yung tinatanong kanina ni Ma'am, talaga bang sa 8 kayong sa 8 city municipality magkakandak?
O hindi na? Sana? Bale, ano lang po sir, ano lang po sir, Tresimalteris po, Dasma, o Nakik po sir. Parang sa akin naman, tres na lang kingdom. Ano ba meron sa indang? Wala naman masyadong ano sa Yung Dasmariñas, I agree. Sa water po ng Dasmariñas sir. Dasmariñas. Tresi Sa Tresi po sir, Tresi po, watermark ng Tresi po. Sa Dasmariñas din po sir, isa din po yung watermark ng Dasmariñas po. Sa Nakik po sir, may bagong establishment doon din po sir, na water din po sir. At kasi sa Amagay po sir, wala po masyadong commercial establishment doon sir. Gen 3, hindi ko po masyadong familiar po yung sa Gen 3 sir. So meaning 13 and Dasma na lang. Tresi and Dasma po sir. Okay? It looks good to me. Meron pa po? Sir? Wala na, sir. Okay guys, congratulations. Sir, sir. Diba, ang dali lang, no? Sige. Sir, Tawag kayo lang. Okay, pag